ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, sa araw na ito ating ipinagdarasal ang kaluluwa ni Benjamin Brazil Jr. o ni Tatay Ben sa kanyang higit 80 taon na pamumuhay sa lupa. Siya ay nakaisa ni Kristo sa binyag. Siya ay nakaisa ni Kristo sa kanyang mga saya at paghihirap. Kaya inihiling natin sa ating Panginoon na kaawaan niya si Benjamin, si Tatay Ben, sa kanyang paglisan dito sa mundo. Pinanalangin din natin ang kanyang pamilya at lahat ng mga nagmamahal sa kanya. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa kanyang banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunhi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang ang Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Iyong inutos na igalang namin ang aming ama at ina, kaawaan mo ang aming mga magulang, patawarin mo ang kanilang mga nagawang pagsuway, at pagkalooban mo sila ng makaharap namin may kagalakan. Hinihiling namin na iyong tanggapin sa iyong kaharian ang aking ama na si Tatay Ben, sa lulingning ng iyong kaliwanagan, pang magpakailanman sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Marahil ay sasabihin hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang tao matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan ng una. Mabubuhay siya, hindi mamamatay. Poon, iyong gamitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Ang kalooban mo ituro, O Diyos, ituro mo sana sa abang mong lingkod ayon sa matuwid. Ako ay turuan, ituro mo, poon, ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon ay nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala, sa kamalian ko nang ako'y bata pa, pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw, ako sana poon ay iyong alalahanin.
Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga saliri, guro at patnubay. Sa mababang loob siya iyaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. Opo, tugon nito, ngunit hindi naman siya pumaroon. Sino sa dalawang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masamang babae nauuna pa sa inyo pagsakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat napalito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay, at hindi niyo siya pinaniwalaan, ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng mga masamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisisi at naniniwala sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo po tayo sa mandali at una po higit sa lahat, ako po, 10 ng aming pamilya ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nagdasal, lumatid ng burol at nakibahagi sa kalungkutan namin sa pagpanaw ng aming tatay na si Tatay Ben. Alam niyo po, hindi perpekto ang story ng aming pamilya, pero ganun pa man, kami ay nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan niya kami ng tatay at ng nanay at ng mga tao na talagang gumabay sa amin. Alam niyo po, ako'y nalulungkot din dahil hindi ako makauwi ng Pilipinas para makasama sa burol ni Tatay Ben. Ang sabi ko nga kay ate ay uuwi ako sa end of the month ng October at ako ang maglilibing sa abo ng aming yumaong ama. So siguro isa na rin yun sa tungkulin bilang isang anak na kanyang ilibing, lalo na ako isang pare na ilibing at ipagdasal ang kanyang ama. Alam niyo po, maraming mga bagay na matakbo sa ating isip kapag ang isang tao ay namatay o tayo ay namatayan. Unang-una po dito, yung tumatakbo sa ating isip ay yung panghihinayang o takot na hindi man lang tayo nagkaroon ng mahabang pagkakataon na makasama yung ating minamahal sa buhay. Siguro ako po ay maswerte dahil no ako po yung huling umuwi sa Pilipinas ay aking pinasya o I decided na to
visit my dad, to visit Tatay Ben. At hindi ko po makakalimutan yung pagbisita namin na yon dahil masaya siya. Masaya din naman ako na nung umaga na yon kasama sila Nanay Del na kami ay nagkausap at nagkakwentuhan at nagkabiruan pa. Akala ko po ay meron pa mga susunod na mga masayang sandali, pero alam naman natin na hindi natin hawak ang buhay. Pero ganun pa man, tayo nagpapasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa atin ng mga pagkakataon na yon na magkaroon ng oras, bonding, time, at magkaroon ng relasyon sa ating mga minamahal sa buhay. Although nakilala ko na lang si Tatay Ben ng mga nakaraang taon, siguro mga 10 taon yung nakakaraan dahil kay Ate Hani, kay Ate Nimpa. Ako ay nagpapasalamat na nakilala ko siya at kahit papaano naging buo yung aking buhay at ministeryo, buhay bilang tao at ministeryo bilang isang pagpapari. At speaking po sa pagpapari, meron pong tradisyon sa simbahan na kapag namatay ang iyong anak, pag namatay ang magulang ng isang pare, kapag namatay ang nanay, ibibigay sa nanay yung bimpo o yung panyo na ipinampunas nung inordinahan ang pare, yung anak niyang pare. So kasi nilalagyan kami ng oil dito, di ba? Yung pinampunas nun, ibabalot niya yon at kanyang dadalhin sa kanyang huling hantungan. Ilalagay sa ataol kasama niya at yun ipapakita niya sa, if you like, sa langit para masabi sa kanya na inialay ko ang aking anak para sa pagserbisyo sa simbahan. Gayon din naman para sa tatay naman, yung istola, yung ganito, kung matatandaan ninyo, ang istola ay inilalagay sa loob ng kabaong, hawak-hawak ng tatay, nakasuot na ganyan, at yung stola na yun na kulay purple ay magiging tanda na siya ay mayroong isang anak na pare at pwede niyo ipakita kung siya ay, if you like, ay i-interviewin doon sa langit. Kung sabi niya, isa po sa aking mga anak ay naging pare. Although hindi ko naman sinasabi na bilang isang pare, ako'y isa sa mga pinaka mababait niyang anak kasi baka masabay pa sa akin si ate o di ka si kuya at ang aking ibang mga kapatid sa tatay. Pero siguro dahil din sa paglilingkod ay nasama. Bilang pare po kasi hindi tayo nagiging pare ng ating sariling pagsisikap kundi sa panalangin at paghubog at pagmamahal ng ating mga magulang. So ngayon po, nakakalungkot man na hindi ko makikita si Tatay Ben sa huling pagkakataon. Ako naman ay masaya dahil tayo nakapagmiyas sa kanya at maaaring natin na siyang ipanalangin sa Panginoon. Hinihiling ko lang din na patuloy niyo ipanalangin si Tatay Ben, si Nanay Dels na nandiyan. Kumusta po Nanay Dels? Na ang aming nanay-nanayan na ngayon dahil siya na lang ang naiiwan. Kami panalangin si Nanay Dels at ang lahat ng pamilya, aking mga kapatid na malagpasan namin ang pagsubok na ito at kami naniniwala naman na 80 years ay napakahabang panahon para sa Kanya. Nihiling natin sa Panginoon, patawarin niyo Kanyang mga kasalanan kasi wala naman pong perpektong tao, pero meron pong tao na nagsisisi sa kahuli at tayo ay humingi ng patawad sa kung anumang kasalanang meron siya. Lahat tayo may kasalanan, lahat tayo din ay dapat humingi ng tawad sa Panginoon, pero dapat tayo matutong magpakumbaba. Bilang anak ako ay nagpapakumbaba at humihingi ng tawad para sa aking ama at humihingi rin ako ng pasasalamat sa Kanya dahil sa pagbibigay sa akin ng buhay na tinatamasa natin ngayon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos sa mga lumikha sa libutan.
Sa iyong kagandahang loob, narito aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ka, kapuri-puri ang pong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng Espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal, ngayon at magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ng kalugdan ng Diyos, Ama nating makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito na aming nihanda para sa aking magulang na si Benjamin, na ipagmakaawa upang sa kabilang buhay ay dilutan mo ng tuwa at balang araw ay aming makapiling kasalo ng mga banal sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo naming Panginoon, ipinasya niyang pusang mamatay upang sandali ng aming pagpanaw, sino man sa amin ay huwag mawalay. Sa iyong pagkupkop at pagmamahal, kaya kaisa ng mga anghel, nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunhi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harapan mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Stephen na aming Obispo, ni Honesto na Obispo ng Cubao at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Benjamin, na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay, ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa ni Kristo sa muling pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya na nagkakaisa sa pagmamahal ni Kristo sa atin, atin pong dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo ang aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami paitulos sa tukso, iadya mo po kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Kapayapaan ng Panginoon naway lagi sumainyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa lahat ng mga nanonood at nakikiramay. Kasalanan ng mundo.
kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Kapayapaan ng Panginoon naway lagi sumainyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa lahat ng mga nanonood at nakikiramay. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Dasawan tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, idinulot nawa ng banal na pakikinabang ang kapayapaan at kaliwanagan ng pakailanman sa aking ama, kay Benjamin, na aming sanang makasalo sa iyong kalwalatian sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon po tayo ay magdarasal para sa pagbabasbas para kay Tatay Ben. Into your hands, Father of mercies, we commend our brother Benjamin, in a sure and certain hope that together with all who have died in Christ, he will rise with him on the last day. We give you thanks for the blessing which you endowed upon Benjamin in this life. They are signs to us of your goodness and of your fellowship with the saints in Christ. Merciful Lord, turn toward us and listen to our prayers. Open the gates of paradise to your servant and help us to remain, to comfort one another with assurance of faith until we all meet in Christ.
and are with you and with our brother forever. We ask this through Christ our Lord. Amen. Tatay Ben, may the angels lead you into paradise. May the martyr come to welcome you and take you to the holy city, the new and eternal Jerusalem. And where Lazarus is poor no longer, may you find eternal rest. Amen. In behalf po ng pamilya ng aming tatay, si Tatay Ben, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga dumalo sa kanyang mga burol at sa kanyang misa na ito bago sa cremation. Hindi pa po ito yung misa ng libing dahil magkakaroon po tayo ng libing kapag ako po'y bumalik sa Pilipinas. Bala ko pong umuwi sa katapusan ng buwan at hopefully pag naayos na yung lilibingan ay mabisahan natin ng misa para sa paglilibing si Tatay Ben. Pasalamat po ako sa lahat ng mga nandiyan at maaari na po natin ihanda si Tatay Ben para sa kanyang cremation. Nawa ay pagpalain po kayo lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa. Umayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.